At age 20, we worry about what others think of us. At age 40, we don't care what they think of us. At the age of 60, we discover that they have not been thinking of us at all. One man said, age is a case of mind over matter. If you don't mind, it does not matter. Proverbs 16 verse 31, gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natatamo sa matuwid na pamumuhay. Smart living around the globe, maging matalino dahil maputi na ang buhok mo. Kapag pag-aralan ko ang Book of Genesis, I have been thinking about old age o yung pagtanda. I am sure ma-realize po ninyo that there was no old age before the fall into sin. Nung bagong nagkasala ang mga tao, si Adan, diba, wala pang old age. Nung nagkasala na ang tao, old age ay nangangahulugan ng pagkabuhay hanggang 900 or more years, katulad ni Methuselah na umabot ng 969 years old. Kaya nagtataka ako. Alam niyo kung bakit? Sa panahon kaya noon, sa panahon ni Adan at Eva, kapag ang edad ng tao ay abot ng 900 plus, kapag ikaw ay 300 years old, ano kaya ang tingin nila? Bata pa o matanda na? Diba? Ano kaya or ilang edad kaya maging mukhang matanda at makaramdam ng patanda sa panahon yun? At gusto ko rin ipaalala sa inyo na pagkatapos lamang ng flood ni Noah, sa panahon ni Noah, old age was changed from 900 years ay naging 120 years. Medyo bumaba. So our world also thinks about old age. And according to the world, life is lived on a big bell curve. Diba? Yung curve na parang bell, yung pinakadulo rito, yung ginagamit ng mga statistician. Ibig sabihin, bell curve, ibig sabihin you go up, up, up. Sabihin natin sa edad na 40, life begins at 40. And then, pag dumating ka doon, you go down, down, down until you die. So, ang sinasabi ng view na ito, mga kapatid, is life is looking good and feeling good. Life is doing and accomplishing things. Ang sinasabi rito, life is being active and involved. So sa ilalim ng view na ito, old age is a problem. Problema talaga ang pagtanda. Sa bawat taon, you can do less, and each year you look worse. Each year, a little more life drains out of you. So, ang view na ito ay nagbibigay ng halaga sa beauty or kagandahan at pagiging bata at kinamumuhian ng edad at pagiging kulubot. Dahil dito, mga kapatid, napakalaki ang income ng ating mga beauty products. So, dati sa panahon ko, maraming mga bata na nagmamadali na maging matanda. Alam nyo kung bakit? Dahil sa panahon ko, yung mga matatanda, may boses sa loob ng bahay. Kinatatakutan yung mga matatanda, nirerespeto. Kapag tinitigan ka lang ng matanda nung kapanahunan ko, ay nako, manginginig ka sa takot. Sa panahon ngayon, yung batang maliit, titigan ng matanda, naduduling na yung mga mata ng matanda, deadma pa rin yung bata. Kaya maraming mga matatanda na gustong manatiling bata. At maraming mga bata ngayon na ayaw tumanda. Diba? Kaya ina-idolize ngayon yung magiging feeling ka bata o manatiling bata. Kaya may isang balong babae, palagi ko itong kinukwento, balong babae na 85 years old, gusto siya magmukhang bata. Tinanong niya si Dr. Bello, Dok, magkano ba ang babayaran ko, Dok, na ako ay magiging mukhang bata? Sa assessment ni Dr. Bello, 450,000.
Sabi ng matanda, ay, ang mahal pala. Wala ba dyan, Dok, na medyo mura lang na magmukha akong bata? Siya, meron dito, Lula, 20 pesos lang. Siya, ano yon? Siya, ito, bibilhin mo ang chupon. Itong chupon, bibilhin mo at you're going to suck it, no? Isipsipin mo yung chupon. Yan. Magiging mukhang bata ka na. Wala pang naritoke sa inyo. Mga kapatid, huwag nating kalimutan. The Bible does not despise age, and not at all. It does not despise age. Rather, it prizes old age. Kasi ayon sa verse na ating binasa, Proverbs 16:31, gray hair is a crown of splendor. Diba? So, the point is that old age is nothing to despise. Huwag nating hamakin, huwag nating pababain yung tingin sa edad o katandaan. Hindi kailangang ikahihiya ang edad. Naku, napakarami sa atin dito sa Pilipinas. Pag nag-birthday at tatanungin mo, ilang taon ka na? Ang sagot sa inyo kaagad, secret. Parang ganon. Ikaw, ilang taon ka na? T5. Ano yung T5? 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Hindi nila masabi kung ano na sila o ano ang edad nila. T5 na lang. So, mga kapatid, makinig kayo. Kung anong edad ka man ngayon, at tatanungin ka kung ano ang edad mo, dapat maging proud ka sa inyong edad. Alam mo kung bakit? Ganito. Maraming mga tao ang hindi umabot sa inyong edad ngayon. Napakarami. In fact, ang iba nga, 1-year-old pa lang, patay na. Ang iba, 1-month-old, patay na. Ang iba, 1-week-old, patay na. Ang iba, 1-day-old, patay na. Ang pinaka-worst, nasa tiyan pa lang ng nanay, namatay na, fetus pa lang. So ikaw, kung ilang taon ka ngayon, 40 years old, you have to say, I'm proud, I'm 40 years old. Sasabihin mo na, I'm proud, I'm 60 years old. Ganon. Malaki ang inyong ipapasalamat sa Diyos na humahaba yung inyong edad. Diba? Tulad ngayon, tandaan nyo ito. Ngayong November 16 ay aking birthday. At kung tatanungin nyo ako kung ilang taon ako ngayong November 16, ang sagot ko sa inyo, secret. Biro lang. But what the Bible says about old age can be divided into the outer nature and the inner nature. So smart living around the globe, maging matalino dahil maputi na ang buhok mo. So ang tanong, does your wisdom make your gray hair a compliment, an insult, or a crown? Ang inyo bang karunungan or wisdom naging kanais-nais ba? Naging korona ba ito or insulto sa inyong maputing buhok o uban? Kapag meron kayong talino, meron kayong karunungan na nagmamatch sa inyong uban o sa inyong buhok na puti, then they complement each other. In short, parang terno. Ngunit kapag mas marami pa ang inyong uban kesa inyong karunungan habang tumatanda kayo, ang inyong buhok na puti ay naging malinaw na ebidensya or visible evidence na kayo po ay hangal, mangmang, or fool. So if you have more wisdom than gray hair, your white hair is a crown of glory, for it declares a godly life lived well. Naalala yung expression na respect your elders. This is a common expression for an important Bible commandment. You are to show special honor to those who are old. Kaya ang sabi ng Diyos sa Leviticus chapter 19 verse 32, stand up in the presence of the aged. Show respect for the elderly and revere your God. I am the Lord. So ang sabi ng Biblia, you should respect those with gray hair. Galangin mo ang mga taong may maputing buhok at of course kasama na ang mga may edad na walang buhok. Kasi mayroon namang walang puting buhok, puti lang yung ulo dahil skinhead. Now, mga kapatid, in such color, an old man is such hair color rather on old men is considered a beautiful thing. Kaya sabi diyan sa Proverbs 20:29, the glory of young men is their strength. Gray hair is splendor of the old. So both old men and old women are to be respected.
Ito po ay God's ordinance. Ngunit yung mga ungodly na mga wicked generation, lalo na sa panahon ngayon, kumukutya, humahamak sa mga matatanda, despise old people ayon sa Isaiah 3 verse 5 at Lamentations 5 verse 12. Kahit na ang edad o pagiging matanda sa inyong ina ay nagpapahina ng kanyang katawan, kailangan pa rin siyang parangalan or to be honored. Proverbs 23 verse 22, ang sabi ni Solomon, "Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old rather." So even the New Testament ay nag-utos na ang mga older men and women should be respected. So smart living around the globe, maging matalino dahil maputi na ang buhok mo. Ito po ang itinuturo ng Proverbs 16:31 na ang maputing buhok ng isang matanda and other symbols of his advancing age should not be pitied or ikonsidera na masama. Sa halip, kailangang purihin at tingnan bilang isang badge of honor. Kapag ang isang tao has trusted God with all his heart during his lifetime at ang taong ito acknowledge the Lord in all his ways, ang kanyang maputing buhok ay dapat tingnan bilang kapuri-puri na crown of glory which is often rewarded by a long and fruitful life. So hindi po ibig sabihin nito that only older people who have honored the Lord during their lifetime benefit from a long and productive life. At hindi rin po natin sinasabi rito na ang mga tao lamang na mayroong maputing buhok can be considered righteous. Actually, ang Proverbs 16:31 is rejoicing that the silver-haired head of a godly old man ay isang bagay na ikagagalak. For it is a crown of splendor in a garland of glory at kahanga-anga. That is why smart living around the globe, maging matalino dahil maputi na ang buhok mo. So sa katulad na paraan, hindi natin ini-insinuate na nagpahiwatig that only older men who have the gray hair are crowned with glory, but that an older man, irrespective of his hair or wala siyang buhok, may buhok man siya wala, who has trusted God in his life, binigyan ng Diyos ng karunungan in sound judgment, na galing sa langit at karapat-dapat galangin at parangalan ng mga younger generation. Kaya ako nagtataka palagi, kasi napakaraming mga Christians, male and female, kinukulayan ang kanilang buhok, nagpapaday ng kanilang buhok, samantalang may blessings pala sa Panginoon yung puting buhok. Diba? Which crown of glory do you want? The crown of glory from God, or the crown of glory from the world, or the crown of glory from your ego? Hindi ko sinasabi rito na masama ang magpakulay ng buhok, kundi ang sinasabi ko lamang yung buhok pala na maputi, pinupuri ng Panginoon. So sana po tayo ay tandaan po natin ang ating smart living around the globe, maging matalino dahil maputi na ang buhok mo. So ang uban o maputing buhok sa mga matatanda should be a badge of honor, a crown of glory. Isa itong pagbabako ni isang pagbabago rather na iniakda ng Panginoon sa kulay ng kanilang buhok to indicate age, to indicate maturity, and to indicate experience. Kaya ang ating edad or pagtanda should mean greater wisdom. It should mean holiness. It should mean love of Christ and good example. Ngunit hindi lahat ng tumatanda ay may pinagkatandaan. Kaya nilimitahan ng Proverbs 16:31 itong si Wise Solomon para lamang sa mga nagkaedad na may karunungan. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for the wise teachings in the book of Proverbs. We pray that we may take to heart the wisdom that it teaches and apply it into our lives. Lord God, we pray that we embrace every season of life as an opportunity to mature in faith and grow closer to you, knowing that old age and a gray head of hair is a crown of glory when found in those that are declared righteous by faith. Thank you, Jesus. Amen.